magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Simula pa nung unang sikat na kultura, agrikultura, lahat dito'y umaasa. Buhay natin ay aangat, kapatay dito itulad, ito'y ating ipalaganap. Agrisikat, sikat ka sa agrikultura, may future pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat, sisikat ka sa agrikultura. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilis ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakayin ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig pa kung salo, magtibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. Sikat ka sa agrikultura. Yon, kumusta mga boss? Kumusta ang buhay-buhay? Ayan, so what's up? Magandang buhay mga ka-agrisikat. Nandito na naman muli ang inyong mga fresh and very demure partners tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Mark Denver Bedico at ngayon, nakikita naman ninyo. Natigil ako dun, partner. Natigil si partner. Ayan, syempre i-introduce natin muli makakasama natin ngayong episode, ngayong hapon ng ating napakagandang partner na si Grabe Miss naman. Ellen Joy Brillo. Ayan, ako nga po si Ellen Joy Brillo at nagbabalik po ako dahil as ang kasama ni Denver na co-host na si Miss Pamela Canaveras ay nagpre-prepare para sa kanilang benchmarking tomorrow Ayun. sa Visayas State University. Ayan. Ayun, ayan, so shout out din pala, maagang shout out kay Miss Pamela Canaveras. Ayan, stay tuned in ka lang dyan. Ayan, sama-sama tayo ngayong hapon para sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman. Dito lamang yan sa Agrisikat, Sa agrikultura, sikat ka. Ayan. So, syempre, partner, gaya ng nakasanayan natin, kamustahan muna? Kumusta ba ang buhay-buhay natin dyan? Ayan, boss. Ayan, okay naman, partner. Kanina medyo maulan, no? Oo, Akala biglang natin bumuhos hindi yung ulan eh. matutuloy tong episode dahil baka humina True, yung akala ko internet. talaga Ganun. magpo-post na naman tayo ng postponed eh. Ayun, so ako, iba yung energy ko ulit ngayon, partner eh. Natutuwa ulit ako kasi nandito ka ulit. Yes. Akala ko last na ulit yung yung pagsasama natin ng Pasulpot-sulpot lang po ako dito sa Agrisikat. pasilip-silip lang. Yes Ayun. po. So yun nga, speaking of bagyo, dalawa na pala yung bagyo nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ano yun? Oo, Bagyong nga Hiner at saka bagyong Helen yata, Bagyong partner. Helen. Ay, kaya pala, Katunog lang naman, Ka- partner. ng kala ko pangalan. Bagyong Ellen Bagyong Helen pala. Parang baliktad, partner. Kung kailan kahapon na nag-cancel ata nung pasok, parang walang masyadong Walang ulan, ano? no? Ngayong pumasok sila, ngayon sobrang tindi Oo. ng lakas Ngayon ng sila ulan. nagpaka-waterproof, partner. Ayan. So, nung nakaraang araw, nagkaroon tayo ng meeting sa papalapit nating 35th Regional Symposium. Yes, ang ating mga kasama Yes. ay ang mga R&D cluster, R&D directors ng ating mga CMIs. From around the Region 3, Yes. nandoon sila. Nagkita-kita ulit ang ating mga pangmalakasang leaders. At doon nga sa meeting namin, just a glimpse lang Research. sa inyo, napag-usapan doon yung team Yes. natin. At saka kung kailan yung date, kung kailan gaganapin yung itong ating 35th Regional Symposium ng Clardeck. Ayan, 35th na. Ayan, abangan po Mahaba. natin. Ayan, stay tuned. Mag-abang-abang lang po kayo sa Clardeck Consortium FB page na mga updates po.
So, ngayon partner, isa pang pang ano natin dito is ngayon pala ang sinicelebrate ang ating Alopecia Awareness Month. Ayan. Yun pala. So, pwede po kayong mag-visit sa CLSU Junior Marketing Association. Meron silang mga paano doon, partner? Ayun, Yung org ng Oo. CLSU JNE. Yun. Pwede po kayong mag-visit doon. Meron po silang mga kaganapan po doon na isasagawa. So, pwede rin po kayong magpunta sa Dwell Dermatology Center, second floor, JLP Plaza, Barangay Malasin, SJC-NE, San Jose City, Nueva Ecija. Ayan. At pwede rin po kayo mag-visit sa Dwell Dermatology FB page dahil meron po silang isasagawang event po doon sa upcoming po na September 21 na free haircut po, ayun. So, sa mga gusto pong mag-donate ng kanila pong mga buhok, ayan po, ayan. Ayan po, ang ating Alopecia Awareness Month. Ayan, pwede nyo pong i-scan ng QR code na yan para po for more details. Okay? So, yun nga po, pwede po kayong pumunta po doon para po mag-free haircut po kasi pwede pong i-donate yan po. Yung dun sa mga hairs nyo po na magugupit Yes po. ay pwede nating i-donate. I-donate po. Opo. Ayun. At yan, anyways, partner, tayo ay naka-live sa ating Clardeck Consortium Facebook page, sa Race CL Facebook page at sa Radio CLSU Facebook page. Kaya naman kung kayo ay may nais ipa-shoutout at may mga katanungan sa live, ay live na live naming sasagutin ngayon. Ayan. At kung kayo naman po ay may internet difficulty, lalo't ngayong maulan, ay no problem dahil recorded po ang ating episode, kaya't mababalikan pa ninyo ang inyong mga na-miss na topics or kung na-miss man ninyo kami. At napakikinggan din tayo sa DWFM 107.3, kaya tune in lang mga ka-agri. At syempre, bago tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin ang ating mga kasamahan at boss dito sa loob ng universidad. Unang-unang ama ng ating pamantasan, Dr. Evaristo A. Abelia. Ang Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Orden. Hi po. Ang Hello po, Vice sir. President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco. Hi, ma'am. Ang Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal. Hi po, sir. Hello po, Ang sir. Vice President for Business Affairs, Dr. Karinina B. Romualdo. Hi, ma'am. At sa lahat po ng ating mga deans, directors, department heads, faculty and staff, at syempre students, hello po sa ating lahat at sana tumutok lamang po kayo dito sa ating programa at makapulot ng panibagong kaalaman at ngayong araw. Ayan. So, tama partner, lang sila. Tumutok lang sila hanggang dulo dahil hindi lang saya yung mapupulot nila dito, kundi mga bagong kaalaman. Lalo't very interesting yung topic natin ngayon and special din ang ating guest dahil magmumula ulit sa isa sa ating mga CMIs, pangmalakas, malayo ulit partner yung guest natin from Zambales. Yes. Yan yung aalamin natin mamaya. Okay, dito nga sa ating programa ay marami na tayong naipakilala o nai-feature ng mga agri-aqua technologies and newly developed products na talaga namang kinapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. At hindi lang dyan natatapos partner dahil ngayon, in-upgrade na natin ang AgriSikat. Mayroon na din tayong bagong segments, ang Tech Kaalaman at Tech Kita. Ayan. So, syempre, yun yung, yung pangako natin sa kanila, di ba? Yes. Ngayong taon, may upgrade ang ating radio program. Actually, sa ating yung previous episode, partner, ay muli nating binalikan ng 16 na episodes nating pagsasama dito sa AgriSikat mula Enero hanggang Agosto. Yes, wow. partner. Marami na pala. Nakarami tayo, partner. Parang ang bilis nga ng Naka araw 16. partner. Ang bilis no? nga eh. Sabi ko nga, parang kahapon lang, nag-air tayo Nag-recap eh. tayo Oo, ng diba? mga Tapos ngayon, episodes. nandito ulit tayo. So, yun, kung gusto nyo pong balikan yung episode na yun, ay pwede nyo pong balikan sa Clardeck Consortium FB page. Doon po pinag-usapan namin yung mga naging paborito naming episode ng ating mga tagapakinig and yung talaga namang mga tumatak na aral mula sa Yes ating po. mga distinguished speakers.
At ngayong hapon nga, partner, ano ba kanina, partner, meron tayong props dapat Oo eh. nga, hindi natin Naiwan nadala. natin Sayang, ano? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol sa kakaibang makinarya mula sa President Ramon Magsaysay State University or PRMSU na tinatawag na sambangguran or bamboo stick polishing machine. Ayan, Ayan. nakikita sa yung title sa ating screen. Oo, yung no? Zambanggura na bamboo stick polishing machine. Okay, mahilig ba kayo sa mga street foods, mga karadyo? Gaya ng barbecue, banana Q, kwek-kwek, fishball at marami pang iba. Alam nyo ba kung saan gawa o nagmumula yung mga sticks na ginagamit sa mga pagkaing iyan? Ang Zambanggura o bamboo sticks polishing machine ay isa sa mga ipinagmamalaking makinarya ng PRMSU. Ito ay ginagamit upang mas mapadali at mapabilis ang proseso ng pagpapakinis ng mga bamboo sticks o bamboo skewers. Sa tulong ng makinaryang ito, matutulungan ang mga lokal na komunidad at industriya na gumagamit ng kawayan bilang pangunahing materyales ng kanilang mga negosyo. Ano kaya ang mga benepisyo sa paggamit ng makinaryang ito? Paano kaya ito gumagana? Iyan ang aalamin natin kasama ang ating special guest na ipakikilala ni Partner Ellen. Ayan nga po, ang ating special guest ngayong araw ay nagtapos ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering taong 2011 sa St. Louis University at Masters of Science in Mechanical Engineering, major in Thermofluidic Sciences ngayong taon sa Mapua University. Ilan sa kanyang mga naging katungkulan ay Piping Engineer 2 sa Chiyoda Philippines Corporation at Piping Designer 1 sa Floor Daniels Incorporated. Sa kasalukuyan, siya ay Instructor 1 sa Mechanical Engineering Department ng PRMSU. So, without further ado, let us all welcome Engineer Jasper Anthony A. Cuevas. Hello, sir. Yan. Good Hello po, afternoon sir. po. Good afternoon po. Hello po, good afternoon po. Ayan. Ayan, ang fresh naman ng ating guest ngayon, partner. Yes, partner. Parang ready si sir ah. So sir, may mga gusto po ba kayong i-shoutout muna bago po tayo magtungo sa ating mga hot seat questions? Sige po, mag-shoutout na po ako agad. Yes po, Bali, sir. yun ako na po yung mag-in ako, si Bas, tsaka po yung kay anak na si Agata Cuevas. Then, dito po sa Primso, po aming president. So, thank you po at napaunlakan, no? Kay, Dr. President Roy Villalobos. Saka po sa aming previous dean na si Dr. Marlon James de Decatoria. Saka po doon sa mga co-advisors ko po, si Ma'am Carla Santos, saka si Noel Padua po. Tapos po sa mga kaibigan ko po dito sa engineering po. Yun po. Ayan. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. So, Shoutout po. nagsabay pa, no? So, ayan. So, syempre, hindi tayo magpapahuli, partner. Nalimutan rin nating mag-shoutouts kanina. So, unahan ko na, partner. Shoutout nga pala kay Ate Teresa Lazar. Ayan. Kay, sa ating mga kasamahan from Clardeck, kay Ma'am Rachel, kay Ma'am Glenda, kay Miss Pamela, ayan. Kay Sir June Liberato, ayan. Ang Mr. ni Ma'am Rachel. Si Princess Sanchez from SRC, ayan, solid viewer din natin yan. Si Miss Gian Padilla from Philmec, ayan, at ang iba pang team niya sa Philmec. At ang ating mga Clardeck CMIs, especially ang mga taga President Ramon Magsaysay State University, especially doon ang galing yung guest natin ngayon, Yes, partner. So, ikaw naman. Ayan, shout out din po kay Daddy and Mommy and kay Nanay Diling na nanonood po ngayon or nakikinig ngayon araw dito sa atin sa radyo ng Agrisikat. Yes. Yes naman. Ayan, nakapag-shoutout na tayo, Nakapag-shoutout, partner, pati ang ating di ba? guest. Okay. So, sir, ang una po naming katanungan, ano po ba, sir, yung maipagmamalaki ng PRMSU na wala po sa ibang mga university? Ayan. Hot seat Ayan po, question agad. So, yung sa Primso po kasi, meron po kaming 7 campuses na may iba't ibang specialization, which is also in line sa strength ng aming province. So, Zambales po kasi ay isang agricultural land na may maraming resources. So, kahit po maliit yung aming probinsya, mayaman naman po kami sa bundok at dagat.
So, yung iba po naming campus, kagaya po sa Candelaria campus, ang specialization po nila ay fisheries, sa Botolan po agriculture, then sa San Marcelino po meron po tayong mango orchard, saka cashew orchard po doon na malaki po. Then sa IBA campus naman po, which is yung aming main campus, marami po kaming mga specialization dito kagaya at saka college gaya po ng nursing, engineering, CIT, industrial technology, saka po education, then tourism din po, no. Then Ayun. sa pamumuno po naman ni aming president, sigurado naman po maladagdagan pa yung matutulungan ng aming university po. Ayun. So yun nga partner, ako rin napunta rin ako sa sa IBA, Zambales and Botolan Yes, nung nagsagawa tayo ng RSTW. RSTW. Diba yun? Hindi ko talaga makakalimutan ang mga pangmalakasang mangga ng Zambales. At yung dati nating naging guest ay si Ma'am about sa mango Si flower. Ma'am Janice, Ma'am Janice si Dr. Janice M. Baisa, ayun. So ayun, yes po pala, shout out kay Dr. Janice na na-invite din namin dito at pinag-usapan ng patungkol sa mango-based flour products. Ayun. Yes. At syempre partner, tatanungin din naman natin si Sir, sa inyo naman pong department or center, mayroon po ba kayong mga natatanging teknolohiya, makinarya o produkto bukod sa makinarya po na pag-uusapan natin ngayong hapon? Yeah. Bale, sa ngayon po, dito sa department po namin, meron po kaming dalawang technology na meron pong utility model. So, meron po siyang protection. Yun po yung bamboo processing machine saka fish processing device. Then, pareho po yun na dun sa dati naming din kay Dr. Marlon Dedicatoria po. Yes. Then, promise naman po marami naman daw pong kasunod pa. Kasi marami pa po kaming technology ngayon. Wala pa lang po kasing protection. Kaya, hindi pa po siya masyadong nilalabas. Opo. Ayun. So sir, yung mga utility models na po, pwede na po nating ma-showcase din po dito sa AgriSikat kung sakali po sa mga susunod nating episodes. Oo, tama partner, ano? Saka para mas makilala din ang ating mga future investors. Yes po. Ayun. So tawag dito? Sir, isa po ba yung bamboo? Kasi patungkol din po sa bamboo yung pag-uusapan natin ngayon Yung isa po ba yung bamboo sa mga commodities ngayon na fino-focus ng PRMSU? Bali may bamboo center po kami dito sa Zambales. Ayun. Sa Botolan campus po, sa Primso din po yun. Yes. Bali, siya yung bamboo center ngayon. Ayun, meron palang bamboo center ang PRMSU. So sir, matanong ko lang, tumatanggap po ba kayo ng ng mga OJT sa bamboo center po ninyo in case na magka-interest po sila sa mga ganito pong topic? Bali, hindi ko po sigurado, sir, kasi ibang campus po kasi yun. Kasi pito nga pala yung campus nila, so magkakalayo yun. So magle-letter na lang siguro sir kapag pag may ganun, mga interested. Bali po si DTI din po ang yung regional director, yung namin, provincial director. Ang focus din niya po ay sa bamboo. Sa bamboo rin po. Ayun. Opo. So sir, dumako naman po tayo sa topic natin ngayon. topic Oo, sa natin. main topic natin ngayon, partner. Kailan po ba sir sinimulan ng pananaliksik itong ating Zambangguran? Okay, so nagsimula po to 2017 pa po. So, 7 years na. 7 7 years na po. na, May oo. 7. So, nagsimula po siya as a bamboo splitter. Yung kung paano po paghihiwa-hiwalayin sana at saka ipoporma na magiging barbecue sticks yung ating bamboo. Then, noong 2017 po, sa pangunguna ni Dr. Marlon, siya po yung nagpa-project doon sa mga bata. So, nag-start po siya sa project ng mga bata. Then, noong 2018, nagawa po nila noong 2017. Noong 2018 po, in-applyan na po siya ng patent. Then, Yes po. lumabas po yung patent noon, 2020 na po. Then, noong 2021, wala po kaming parang nakakalat lang po yung technology dito sa namin, sa Sa building namin. Yes po. Opo. So, ang namin, under extension naman po, tinry po namin siyang ilabas kasi that time mayroon po kaming adopted community and
nagagawa po sila ng stick. So, present po namin sa kanila yung bamboo splitter kung gusto po nila. Opo. Then, noon po, noong 2021 na yon, sabi po nila, hindi po daw nila kailangan yung pang-split ng bamboo. Yung Kasi bamboo. sa kanila po, madali lang daw po yon. Doon po nila sinabi na ang kailangan po nila ay yung pambanggor po. Ang Kaya polisher. po, doon na po kami yung pang-polish po. Doon na po kami nag-start. Then, noong 2022 naman po, natapos naman po, under ng thesis ng mga bata. So, kami po ni Ma'am Carla yung nag-advisor doon sa mga bata. Then, present po nila sa research festival. Nanalo naman po sila ng best presenter, second place. Then, that year din po, nirelease namin yung machine. Sa mga October po yun 2022. Under ng Tribe Central Luzon, dinala po namin siya dun sa pinagdalan po namin ng bamboo splitter nung una. Then, kasama po namin si DTI doon. Then, naman po, okay naman po. Then, noong 2022, na-pitch ko na rin po siya sa Tribe Central Luzon po ulit, na ginanap mo naman po dito sa amin yun pong RSTW na dito po sa Yes akin. po. Ayan, na-pitch ko po siya doon. Yun. So, Ayun mga po. students po ang kapartner po natin dito sa project na ito. Opo. Yes po. Under po siya ng research. Sino-sino Yeah. pa Ng po, mga- sir, yung mga iba po nating kasamahan? Mga nakasama dito Opo, sa project po na ito. na pwede niyo pong i-acknowledge or i-shoutout din po ngayon. Apo. Yung mga students po na nakasama namin, bali 2 parts na po kasi yung namin, yung machine namin. Kasi pagkatapos po namin siyang maibigay nung una, may nag-request po ulit ng same product, pero may binago po namin May iba yung lang ibang pong specification nun. Opo, para mas marami siya ma-accommodate. Then may mga nakasama po ulit kami ng mga students doon. Bale, yun po, i-acknowledge ko po lang po yung aming VP na po kasi siya ngayon, no? Si Dr. Yes. Marlon Yes po. po. So, siya po. Then si Ma'am Carla po, tsaka si Sir Padua po. Sila po yung mga nakasama ko as advisors. Then yung mga bata po, karamihan po sa kanila ngayon mga engineer na. Wow. Mechanical Yun. engineer na. Opo, So yung mechanical nakakatawa yung engineers na po partner, sila. ano, na nai-involve yung mga bata natin ngayon sa patungkol sa research, ano. Yes. Meron tayo agad mga young researchers, maaga pa lang Yes. Mga namumulat na sila. mechanical engineers na Oo, po sa sila ngayon, sir. Oo, mga Po, mechanical engineers na. po. Ayan, so sir, I'm sure curious din po yung ating mga tagapakinig. Bakit po ba ito pinangalan ng Zambangguran? From the word itself po, so Zambales po. Then yung bangguran po, ano po siya, parang process po siya ng paggawa ng stick. So mauna po kasi i-split yung ating ikakat yung ating mga bamboo. Tapos i-split na maninipis. Then pag na-split po siya ng maninipis, ano pa po yan, magaspang pa po pag kinain, baka makasugat. Yes, Yes po. po. So, yun po, ang gagawin po nila doon, pag na-split na po, idadry po muna nila. Pagka na-dry, ilalagay na po nila doon sa parang interior po ng gulong. So, bali, Opo. may interior po sila ng gulong. Pupunuin po nila yun ng stick. Then, yun pong process na pagpapakinis doon, tatapakan po nila paulit-ulit hanggang magkaskasan po yung mga sticks. Yun po yung tinatawag nilang banggo. So, native word po yun dito Banggo. sa Parang bungguan. Opo. Parang gano'n. So, para native language, word po yan dyan sa Zambales, sir. Zam at saka bangguran. Tama po ba, sir? Sambanggor. Ayun. Apo. Sir, Kaya sino pala. po ang nagdisenyo ng makinaryang ito? Yes. Mm-mm. Sino po ang nakaisip ng Bali, design? Bali, inadapt lang po, yung una po naming machine, halos inadapt lang po namin yung totoong process nung mga adapter. So, nilalagay pa rin po siya sa interior ng gulong. Yun lang pong process ng pagtapak nila doon. Pinalitan po namin, ginawa po namin may Mechanics. di machine na po. Mm. May makina na pong gagamitin para Na-involve. hindi na po sila mapagod.
Ayun. So sir, Yun po. ano po ba yung mga parts nitong ating kung ano po, nitong ating Zambangguran? Meron naman po siya motor, then meron na po siyang motor para ah, hindi na po nakakapagod, pero wala pa po kasing protection yung aming Ay, okay machine. po, okay po. Kaya Ayun. medyo hindi ko na po i-detalye yung ibang parts. Yes po. Yun na lang yung maaabangan ng ating mga ka-agrisikat sa mga future pa na updates natin dito sa Zambangguran. Yes po. And sir, gaano kahaba pong panahon ang itinagal bago mabuo or ma-perfect ang makinaryang Yung ayan yung po, mag-function ang na siya. Zambangguran? Mm-mm. Actually po ngayon, hindi po ako confident na sabihin na siya na okay na po. Pero gumagana naman po siya, nakapagpakinis. Pero hindi pa po yung as in wala ka na po talagang parang tapos Yes po. yung ayan. Yung pong may mga stick po kasi 'di ba ang binibenta sa mga mall. Yes Meron po. po silang mga stick doon na Yung pabilog. pabilog po. Parang Opo, ganun. opo. Mm-mm. Ay, yung mga pabilog po, May yun iba't pa ibang yung klase hindi kasi. po namin nakukuha. Opo. Ang mga stick lang po talaga na napapakinis namin sa ngayon, yung mga square po, yung pang ano talaga. Sa mga barbecue. Street foods po. Ganon. Opo, pang street foods po. So, Pero nabanggit yung niyo mga po kaya- kanina. hindi Ayun po. po. Nabanggit niyo po, sir, kanina na yung purpose po ay para hindi masugatan or Oo. Yung mga masaktan yung mga gagamit ng pagkakain, stick. di ba? Oo. Mm-mm. So, sir, yun po ba ang pangunahing layunin na para gawin po yung makinarya na yun? Or meron pa pong ibang reasons? Opo. Bale, ang rason po talaga kung bakit namin yun ginawa, yung mga yung adopted community po namin nung time na yun. Mostly po, ang gumagawa ng babae po. Then, Ah. nagre-range po sila from bata to matanda kasi sila po yung naiiwan sa bahay. Ayun. So, pagka ginagawa po nila yon, hindi lang po siya basta nakakapagod. So, kasi may ano po yun may mga pulbos po yun na Nalalanghap nila. napalapas po dun sa, sa health po, medyo ano rin po siya. Nakakasagabal po, no? Parang unhealthy po. Pero dun po sa machine, since hindi naman po siya kailangan bantayan, so pwede pong iiwan lang siya doon. Then kapag okay na po, saka lang siya babalikan. So may na-save na po silang time, at the same time hindi po sila masyadong exposed doon sa alikabok na nilalabas po ng aming sticks. Ayun. Nung So, kanila sir, pong product pala. ayun. So, maisingit ko lang. So, kasi gusto rin naming malaman kung eco-friendly ba to, sir, tsaka gender. So, ayun, gender-friendly din pala siya, Gender partner, inclusive. Ayan. Ayun. So, sir, Nga po. gaano po ba karami yung kayang gawin o pakinisin na bamboo sticks nitong ating makinarya or Zambangguran? Yung pong una namin ginawa, sa isang sako po na stick, madami na pong stick yun, isang sako. Sa isang sako po, siguro mga isang oras lang po nila gagawin gamit yung Ay, ang machine. bilis. Then, Isang pero sako, sa isang po, oras, sa actual po, kapag wala po yung machine, isang buong araw na po nila gagawin yan. Ayun. So, Kung mag-isa lang po yung gagawa. Ganun siya ka-efficient. imbes na, 24 hours, naging 1 hour na Naging lang. Parang 1 hour. ganun. Grabe. Sobrang daming Sobrang oras bilis na nun, natipid. No? 120% ata yung yung efficiency nitong ating Zambangguran, So, mayroon po ba, sir, mga safety rules o regulations bago o habang ginagamit po itong ating makinarya? Wala naman po masyado. Medyo naman po yung pagkakagawa. Safe naman po Madali siya. lang po siyang gamitin. Opo. So, may mga guards naman po doon sa kung saan po yung motor, may mga guards naman po doon. Then doon sa mismong pagbabanggor, hindi naman po. Mabagal lang naman po. Hindi po siya Ayan. Ayun. po yun. Ayan, nabanggit nga ni Sir kanina na nababawasan yung trabaho ng Yes. mga women saka mga bata. Mga bata. At yun nga,
tatanong naman natin ngayon, partner, kung eco-friendly po ba or may nilalabas po ba yun na usok or Opo. di kuryente po ba yun or ano po? Kung maingay ba siya habang ginagamit, ganun po. Maingay po siya. Pero okay lang naman po yun kung hindi naman po, kung isang oras lang naman po nila gagamitin sa isang araw. O, kumpara naman po dun sa... Sa 24 hours, di ba? Sabi po natin 8 hours. Naman So, parang generator medyo yung masad. tunog niya, sir. Yung pag-generator sa kuryente. Kasi Parang ano po, makina. water pump. Parang water pump po. Opo. Water pump. Oh, okay. So, walang masyadong saka hindi na lumalabas yung sinasabi ni Sir kanina, yung mga maalikabok ba yun? Walang masyadong ini-emit na ganun, ano? Electric po yung ano namin, yung aming bangguran po. Yes. Yung Ayun. isang bangguran. So, hindi naman po siya diesel, so wala po siyang mga usok. Ayun. So, Galing lang. yes po, hindi lang siya eco-friendly, hindi lang siya gender inclusive, tama ba, partner? Yung term. Tapos ano rin siya, unlaki rin na naisi-save na time niya. Yes. 'Di ba? Pwede pa silang gumawa ng iba pang gawain. Saka, or mas Diba? mapaparami pa nila yung production nila. Mas magiging productive pa yung ating mga laborers. Ayun. So, ito po ba, sir, ay kilala ng ilang nating mga komunidad, yung mga nakapalibot po nating community dyan, sir? Kilala na po Opo, ba nila yung bali, Sambangguran? Hindi ko po masabi na kilala na po nila, pero nakadalawa na po kami eh. So, yung una po, yung galing po dun sa adopted community namin. Tapos yung isa po, i-share ko na rin po. No? Yes po, So, sir. yung pangalawa po ay ni-request po ng Army. Ni-request po ng Army yon. So, Army. para po dun sa, idadala po dun sa mga, hindi ko po alam kung pwede sabihin, pero idadala po dun sa mga dating, mga kalaban po ng Army. So, gusto na po kasi nilang, parang peace. Gusto na ng peace. Then, Okay. sila po, bilang kabuhayan po nila, yun po yung nag-i-stick din po sila. Then, initiative po ng Army na bigyan sila ng machine para makatulong po sa kanila. Ayun. So, akala ko sasabihin ni sir, kaya sila nag-request yung Army kasi yun na po yung gagamitin nilang sandata, yung mga bamboo sticks. Akala ko ganun yung sasabihin ni sir. Ayun. So, yun nakakatulong pala. na din pala sa komunidad ang ating sa community natin. Mhm. Ayun. Nga po. So, ayun nga po, sir. Nagsasagawa din po ba kayo ng mga trainings or seminars para po ma-inform sila at maturuan sila kung paano gumagana yung makinaryang ito? Yes po. Opo, pagka naman po, nagkakaroon po kami ng demo bago po namin totally ibigay sa kanila. So, may konti po kami, pero 1-day training lang po yun. Opo. Naman po, okay naman po. Oo, kasi hindi naman din siya, sabi nga ni sir kanina, hindi naman siya ganun ka-complicated gamitin, Yes. ano? So, yung napili nyo po, sir, ay isang cooperative po ba yung una nyo pong nabigyan or isang community po or barangay? Yes po. Yung una po is yung aming adopted community. Then yung pangalawa po, po sila, cooperative po sila. Under po ng DTI, po ata sila. Naka-register po sila Yes. na cooperative po. Ayun. So kasi kaya natin itinatanong yun, partner, kasi gaya nga ng mga tulad rin nating mga nagdaang guest, lagi nilang sinasabi na yung technologies should not sleep in laboratories, di ba? Or sa mga university lang natin. Kailangan maipakilala siya sa ating community kasi yun yung pinakauna nating purpose kung ba't tayo bumubuo ng mga ganitong makabagong makinarya para ma-solve yung mga problems ng ating community. Dapat Ayun. hindi lang ma-stuck sa pagiging research, dapat ma-extend or ma-commercialize natin yung Yes. mga na i-invento nating mga bagay. Ayan. Saka yun din yung isa po naming layunin, sir, dito po sa aming AgriSikat Radio program, yung mas maipakilala pa po yan around hindi lang sa Region 3 kasi pangkalahatan itong social media at saka itong ating naka-DWFA FM. FM 107.3. Talaga ikakalat natin yung mga natatagong natin, mga makabagong technology, newly developed products. Ayan. So, sir,
Ito, last question lang po. Mayroon pa po, kailan po kaya, sir, yung masasabi po na final na itong ating Zambangguran? Sa tingin nyo po, mga months pa po ba or years yung mga magiging bago po yung perfect improvement niya po or development? Or yung upgraded na po yung na upgraded na talaga. Sa tingin ko po mga 2 years po. Okay na po yung machine na. Ayun, perfect na 2 yung years Zambangguran natin. Po. Ayun. Ayan. Sabi po ni partner ay last question para yon sa ating tech kaalaman. Tech kaalaman. Ayan. Last question natin yan for tech kaalaman. Kasi nga, meron tayong dalawang segment partner, So, bago tayo dumako partner, and sir, doon po sa ating next segment is, I'm sure, curious na yung ating mga tagapakinig. Ano ba yung itsura nitong Zambangguran? Ano ba yung mga, paano ba yan gumagana? Yung mga sinasabi nila dyan. Ayan. So, kaya may inihanda po kami dito na short video lang po na commercial patungkol po sa Zambangguran. Ayan. Sabay-sabay po nating panoorin. Ikaw ba ay nahihiwagaan sa kung paano nagagawa ang mga stick na ginagamit sa barbecue at pagkain ng fishballs? Mula sa Mechanical Engineering Department, College of Engineering ng President Ramon Magsaysay State University, ipinakikilala ang Zambangguran Bamboo Stick Polishing Machine, Semi-Automatic, efficiently remove excess bamboo fiber, increasing productivity for skewers manufacturer, user-friendly, and customizable. Para sa dagdagang impormasyon, maaaring design ang list of business ng mga Magsaysay State University. Ikaw ba ay nahihiwagaan sa kung paano nagagawa ang mga stick na ginagamit sa barbecue at pagkain ng fishballs? Mula sa Mechanical Engineering Department, College of Engineering ng President Ramon Magsaysay State University, ipinakikilala ang Zambangguran Bamboo Stick Polishing Machine, Semi-Automatic, efficiently remove excess bamboo fiber, increasing productivity for skewers manufacturer, user-friendly, and customizable. Para sa dagdagang impormasyon, maaaring design ang list of business ng mga Magsaysay State University. Ayun. Ganun pala partner yung itsura ng ating Zambangguran, So ayan, welcome po sa ating next segment na Tech Kita. Ayun, dapat talaga sabayan. Ayan nga partner, nandito na tayo sa ating second segment kung saan ay tatanungin naman natin si Sir about sa market or commercialization potential of the Zambangguran Bamboo Stick Polishing Machine. Ayan. Okay. So, simulan po natin sa unang katanungan, sir. Sa estimate lang po ninyo, sir. Ayan. Magkano po kaya ang pagmamanufacture, pagpo-produce ng isang bamboo stick polishing machine o Zambangguran? Ano po yung ibibenta na po o ano pa lang? Yung manufacturing cost pa lang. Yung manufacturing cost pa po. lang, sir. Estimate lang po ninyo, sir. Siguro po nasa 30 ganyan. Oh. 30,000 po, sir. Po, 30,000 po. Ayun, mura na siya, partner, Kikitain na din nila yung ganun kung ilang hours a day nila gagamitin. So, True. 5 hours. No, marami ng sako na Malaking magagawa tulong nila. na rin sa kanila yon, partner. So, ayan. So, short commercial lang ulit. So, shout out pala ulit kay Ma'am Zoril de la Cruz, kay Nicolette, hello po, ma'am. ayan, yung mga nanonood nating partner, at kay Miss Janelle Gallardo and kay Mr. Justin Cubos. Ayan, shout out po sa inyo. Okay po. Ayan, sir. Nabanggit niyo po kanina na open po ba kayo sa mga manufacturers na gustong bilhin yung disenyo ng bamboo stick polishing machine or open po kayo for partnership? Ganun, sir. Open po naman yung aming school. Sa mga... Open po kami dyan. Ayun, open naman. Ayun. So, sa usaping maintenance po tayo, sir. Ito, I'm sure gusto rin po nila itanong to. So, kunyari po, sir, if ever lang kunyari po, sir, meron akong Zambangguran at tapos nagkaroon po siya ng sira. Paano po ba yun, sir? Bale, welding lang naman po yung na-experience na po namin yun before. Parang dun sa isang part po, natanggal yung welding. Then,
yung pinagbigyan po namin, sila na mismo yung nag-maintain. Parang winelding din po nila. Kasi naman po, okay pa naman po. Ayun. So sir, matanong ko lang po, yung mga ginamit po ba dito na parts po sa pagbuo ng Zambangguran, local po ba? For local materials po ba? Or may kinuha po from other country? Puro local po, sir. Okay Ayun. naman. Madali lang po siya buuin kapag So, medyo mura rin lang po yung cost niya. Ayun, local materials lang yung Okay. ginamit, partner. At sir, kung may isa pong typical na customer na interesado sa ating bamboo stick polishing machine, pero hindi po nila afford na bumili ng isang buong makina, Yes po. may alternatibo po bang paraan? Halimbawa po, pwede silang mag-rent or pwede nilang dalin yung kanilang mga sticks tapos sa PRMSU po gagawin, ganun. Bali, wala po kaming machine dito sa ngayon eh. Nasa labas po yung mga machine namin for validation din po. Pero kung sakasakali naman po, at iaalaw po ng university, pwede naman po. Ayun. Yes po. Ayan. So kapag siguro sir, kapag nakagawa na din ng multiple machines no po. Ayan. Po. Kasi I'm sure gusto rin nilang matry yan, ano? Yes. Lalo yung mga natin, street food vendors natin, favorite natin yan, yung mga barbecue, tapos actually nung naggawa rin ako ng research kanina, sabi ko, gaano kaya kalaki yung impact ng paggawa ng ganitong machine? Kumbaga, ano ba yung impact nito sa community? Bamboo stick lang naman. Yes. So nag-research ako kanina, meron pala mga incident na talagang nasusugatan yung labe, sumisiksik doon sa ngipin, 'di ba? Nagko-cause ng bleeding. So kahit sa simple na ganun lang na pagpapolish ng ating mga bamboo sticks, malaki na rin yung naitutulong niya. And hindi lang sa health, pati rin sa mga natin, mga negosyante rin natin, partner. Saka hindi naman siya reusable no partner kasi Oo, hindi kasi araw-araw bagong stick yung ginagamit. So marami talagang gumagamit ng bamboo sticks kaya kailangan natin ng maraming machine or mga ganitong development para sa paggawa ng makabagong teknolohiya na sa bamboo sticks. True. Ayun po. Saka lalo, in demand ang street foods sa mga tusok-tusok dito sa Pilipinas. Yes. Di ba? Talagang, parang ngayon pa lang, nakikrave Parang na ako sa... dumadaloy na sa dugo ng mga Pilipino Oo, ang yung street foods, di ba? ng Parang ngayon street pa lang, foods. gusto ko na mag-street food after nitong episode natin. So, anyways, nung nagdaan pong Alok 2024, sir, ayan, ng ating regional technology pitching, meron po bang mga lumapit na potential investors po after nung event natin? Kasi present din po itong ating Zambangguran. Hindi po ako sure, hindi po ako naka-attend ng Alok 2024 eh. Iba pala, iba yung nag-present ata nung iba po yung nag-pitch. Or yung sa mga previous pitching nyo po, meron po bang mga nag-reach out potential po sa inyo? investors. Yes po. Nung sa RSTW po, nung pinitch ko po siya doon, meron pong taga-Tarlac din po ata. Taga-Tarlac po ata yun. TAU, yes faculty po. po. Faculty po ata siya doon. Then sinabi niya po sa akin na try ko daw po makipag-communicate sa university nila or sa ibang university sa Tarlac kasi yun din daw po yung Commodity din po marami nila. din daw po Yes. marami po nag-i-stick sa kanila. Ayun. Parang bamboo din yata ay TAU, ng ata TAU. dun? Sweet potato ba yun sa TAU? And So, may ayun yung bamboo din kamote sila. Q. Di ba? Yung kamote Q. Kailangan nila lang, Yes. kailangan nila ng bamboo stick. Ayun. Ayan sir, meron nung pinost po yung video ng Zambangguran sa Race CL Facebook page ay meron pong mga potential investors na kumukontak Yes. po sa page. At ayun nga po ay i-coordinate po namin sa inyo or na-coordinate na po ni Miss Pamela. Nag-i-inquire po sila tungkol sa Zambangguran. Ayan. Meron po pala sa bale nang galing po dun sa namin. Sa may protection, IP protection, nanggaling po sa IP Yes protection office namin. Mayroon daw po palang nagtatanong with regards dun po sa Zambangguran. Yes Lately lang po, mga last week po yata na-inform sa akin. Oo, recent. Nung Very time Baka Recent yun po lang. yun yung sa Race Opo. project. Opo. Po.
So yun, kunin na rin natin yung opportunity partner, ano, ipopromote naman na din po namin ang Race Central Luzon FB page. Ayan. Please like and follow po ang FB page para makita nyo po yung mga Updates. latest updates and yung mga technologies po na pre-present dun sa page na yon. Yes po. At saka nagpo-post sila doon ng mga tech trivias about different technologies and machineries and newly developed products from different CMIs po Opo. ng Race. Yes. Race program. Ayan, paulit-ulit nating nababanggit ang CMI's partner or ang ating mga consortium member Yun, institutions. consortium member institutions. Ayan, mula po dito sa Region 3 ay merong mga state colleges and universities, mga LGUs, and ang ating mga DARFO, PCC, PhilRice, and PhilMec. Ayan. Ayan. At isa na ang Primso doon, partner. Sa Sa isa state sa mga colleges. sa partner natin. Ayan. So sir, para po sa mga manonood natin ngayon na naging interesado patungkol po sa sa makinarya po na ito, maaari niyo po bang ibigay ang inyong contact details at iba pa pong mga impormasyon? Opo. Yes po. Isasend ko na lang po sir, o sabihin ko. Pwede niyo pong sabihin sir yung Opo, yung para sa contact mga number po nakikinig na po sa radyo. pwede po nila ang i-contact po. Opo. Yes po. Sige po. So, ang contact number ko po ay 0956-837-6869. Then, ang email address ko po, cuevas.jasper@primsu.edu.ph po. Ayan. Sa ating mga tagapakinig po ay wag po kayong magatubiling kontakin si Sir para po dito sa Sa ating sa ating Zambangguran. Zambangguran. Ayan. So, ang paalala lang po, yung binanggit po ni Sir na contact number ay for business purposes po. Ayan. Baka po may mga mangutang bigla. Kaya nung, sino yun? Si Ma'am Arlene ba yun? Arlene Joaquin, si Engineer Arlene Joaquin from PhilMec. Ayun. So, nag-disclaimer si Ma'am na yung ibinigay niyang number is for business purposes. Hindi sa mga utang-utang. Baka lang naman daw kasi. Baka magamit sa Oo. part. Ayan. So, sir, para po sa ating final question po puro tayo final, parang di natatapos yung final natin, sabi ni sir, So, ito po, another question, important question po ulit na hindi namin na ilagay dito, sir, para surprise po sa inyo. Surprise question. Okay po. Ano po yung maibibigay ninyong payo, motivation o inspirational message sa ating mga tagapakinig, especially po sa ating mga young researchers na nais din pong tahakin ang landas gaya po ng sa inyo na bumubuo ng mga makabagong teknolohiya at makinarya na patungkol din sa AANR? Ayan po. Siguro, doon lang tayo sa dulo kung sino ba ang makikinabang. So, kaya naman tayo nagre-research, hindi lang naman para sa atin, kundi para sa iba. So, siguro pag mas magpo-focus ka doon sa dulo, kung sino yung mga gagamit, kung sino yung pinaglalaanan mo ng research mo, siguro mas fulfilling, mas maganda. Ayan, thank you, sir. Ayun. And I thank you. Ang kailangan talaga natin yon partner. Kung isipin natin na yung goal, yung Yes. kailangan nating Yung end abutin. goal, Para diba? alam mo na pinaghihirapan ko to kasi meron magandang kalalabasan, partner. Wow. Sabing ganun, biglang humugot naman si partner Yes. Ellen. Actually, tama yun, na gumagawa, we are doing research with a purpose. With a purpose, sabi nga ni Dr. Erde. Saka sir, hindi siya madalian sir, Kasi baka akala ng iba, ganun yung mindset ng iba na nalaman lang nila na may pera sa research. Totoo naman, partner. May pera talaga sa research. Pero kung nasa tamang landas, di ba? Ayun. So, hindi siya ganun kadali, sir, di ba? So, sir, last na tanong na lang to, sir. Sir, meron po ba kayong tinitingalang tao po? Or parang ang tawag dito, yung hindi po ninyo malilimutang mentor. Kaya po narating ninyo yung ngayon po na successful, masasabi naman din po nating successful po. Ayan po, na mga kaganapan sa life. Meron po ba kayong tinitingalang mentor, sir? Si Dean, si dating Dean po namin. So, VP na po siya ngayon, si Dr. Marlon James Dedicatoria po. So, ninong ko po kasi siya sa kasal. Kaya, Mano po, Ninong. Ayun. Na Vice President po ngayon, sir. Tama po ba? po. Ayun. Apo. Shout out po kay Vice President Marlon. Ayan.
So sir, meron pa po ba kayong mga maidaragdag na mga ito na lang po pala sir. May mga announcement po ba kayo sa mga paparating po ninyong events diyan po sa PRMSU or sa inyo pong mga paparating na projects? Bali po sa sa university po. Exam week na po namin next week. So Oo nga pala. mag-uulan pa. Ayan. So sana hindi masyadong umulan para makapag-focus yung mga students. Then sa department po namin, more funding pa po, more funding Ayun. pa para sa amin. Tsaka employee din po. Opo. Ayun, Employee Week tama. Yes. So ayan, stay tuned lang po sa President Ramon Magsaysay State University na FB page. I'm sure dun din ma-post yung mga updates nila and mga paparating na happenings. At may isa pa akong tanong, sir. Ano po ba ang tamang term? PRMSU or Primsu? Primsu? Or okay lang both? Okay lang po both, pero ako po ginagamit ko Primsa din. Primsu. Primsu. Well, medyo nahihirapan tayo partner sa PRMSU. Humahaba. Pwede pala ang Primsu. Ayan. Ayan, so pahabol lang na shout out kay Miss Rachel Esteban Liberato. Ma'am Rachel, ingat po kayo bukas. And kila Ma'am Yan pala, ayan, Yes. shout out sa Stratcom family, ayan, na pupunta rin dun bukas for benchmarking. Opo. Ayan. So, I think wala naman na partner, na ating karagdagang, talagang nabusog tayo sa mga bagong kaalaman patungkol sa Zambangguran. Ayan, Yes, partner. came from two word, Zam at Bangguran. Banggor. Ayun. Sa Banggor. So, ang dami nating natutunan ngayon, partner, Yes. So, parang kulang Parang kulang yung isang oras, sir, Pero, ganun talaga, mag-uuwian tayo ng 5 o'clock. So, ayan. So, time check, partner, ay 4:52. Napakabilis, Opo. Ganun-ganun lang ay napakarami nating nakuhang impormasyon kay sir at dito nga sa kanya kakaibang makinarya na Zambangguran. Ayan. So, ayain ka po namin, sir, na sabihin ang sa agriculture. Ayan, Tura, yes po. sikat ka. Meron po kami ditong simple request lang po sa inyo, sir. Kapag nabanggit po namin yung agrisikat sa agrikultura, sasabayin niyo lang po ay sikat ka. Sa last spiel. Ayan. Ayan. Okay po ba? Okay po ba yun, sir? Sabay-sabay po tayo. Okay lang po. Yes. Ang dami request, sabi niyo, sir. Thank you so much po. Thank you so much, sir. And with that, mga ka-agrisikat, maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa episode natin ngayong araw. Tiyak na uuwi muli tayong busog sa saya at bagong mga kaalaman. Muli, my name is Mark Denver Bedico. At ako naman, si Ellen Joy Brillo. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Miyerkules, dito lamang sa Agrisikat, Sa Agrikultura, sikat ka. Ayan. sikat ka. Ayun, yes. Thank you Thank you so po, much, sir. Thank you so much po. Salamat po. And thank you po rin po sa lahat ng taga PRMSU. Opo. Thank you po. Thank you po. Ka sa agrikultura, may future pa sa agrikultura. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig magsalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU